Sa araw na ito, ibabahagi ko sa inyo ang kwento ni Quincy, isang guro na nakaranas ng kakaibang pangyayari sa Quezon City High School. Mula sa muling paglitaw ng isang estudyanteng inaakalang patay na, hanggang sa isang eksperimento na nagbukas ng pinto sa ibang dimensyon. Ang kwentong ito ay puno ng misteryo at takot. Habang sinusubukan ni Quincy na alamin ang katotohanan, makakaharap niya ang mga hindi inaasahang pangyayari na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Pakinggan ang buong kwento at alamin kung paano niya haharapin ang mga nakakatakot na revelasyon at kung paano niya ililigtas ang kanyang sarili at ang iba. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako nga pala si Quincy at nais kong pasalamatan kayo sa paglalaan ng oras para pakinggan ang aking kwento. Nakatira ako dito sa Quezon City at nagtuturo ako sa isang mataas na paaralan. Ang buhay ko ay simple lang, kasama ang pamilya ko at mga kaibigan, ngunit may isang pangyayari na nagbago sa lahat. Ang araw ay karaniwan lamang sa Quezon City High School. Ang mga estudyante ay naglalakad sa pasilyo, nag-uusap at nagtatawanan. Ngunit para sa akin, si Quincy, ang araw na ito ay magbabago ng lahat. Habang naglalakad ako sa pasilyo, bigla kong nakita si Jericho. Hindi ko maipaliwanag ang aking naramdaman, takot, kaba at pagkagulat. Si Jericho, na dapat ay patay na, ay naroon, nakatayo at tila walang nangyari. Jericho, bulong ko sa sarili ko, halos hindi makapaniwala sa aking nakikita. Ngunit hindi siya sumagot, nagpatuloy lamang siya sa paglalakad na tila hindi niya ako nakita. Sinundan ko siya ng tingin, umaasa na baka magbago ang direksyon niya at lumapit sa akin. Ngunit tila wala siyang pakialam, patuloy lang siya sa paglalakad hanggang mawala siya sa paningin ko. Ang kaba sa aking dibdib ay hindi maalis. Alam kong kailangan kong malaman ang katotohanan sa likod ng kanyang muling paglitaw. Ang mga alaala ng nakaraan ay bumabalik at alam kong hindi na ako maaaring manahimik. 15 taon na ang nakalipas. Ang mga alaala ng pagsabog sa Intramuros ay sariwa pa rin sa aking isipan. Ang mga estudyante kabilang si Jericho ay naiulat na namatay sa trahedya. Ngunit alam ko ang katotohanan. Ang pagsabog ay hindi aksidente. Ito ay bahagi ng isang mapanganib na eksperimento. Bilang isang guro sa pisika, ako ang nilapitan ni Jericho upang tumulong sa kanilang proyekto. Binalikan ko ang mga alaala ng mga araw na iyon, kung paano kami nagplano at nag-usap tungkol sa eksperimento. Ang bawat detalye ay malinaw pa rin sa aking isipan. Ma'am Quincy, kailangan ko po ng tulong ninyo. Sabi ni Jericho noon, hawak ang isang makapal na sobre ng pera. Makakatulong po ito sa inyo at sa mga estudyante. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, pumayag akong tumulong. Ang pangangailangan at kagustuhang makatulong sa aking estudyante ay nag-udyok sa akin na tanggapin ang alok. Sa loob ng silid eksperimento, nakita ko ang isang makapangyarihang particle accelerator. Ang mga estudyante, kabilang si Jericho, ay nakagapos sa mga upuan na may mga aparato sa kanilang ulo. Ang paligid ay puno ng mga kumikislap na ilaw at mga makina na hindi ko pa nakikita noon. Ma'am, sinusubukan naming buksan ang isang wormhole, paliwanag ni Jericho. 2 ang posibleng kahihinatnan, isang portal patungo sa isang parallel universe o isang lugar ng hindi maisip na kakilakilabot. Jericho, sigurado ka ba dito? Tanong ko na may pangamba sa aking dibdib. Oo ma'am, ngunit kung hindi ako bumalik sa loob ng 30 minuto, hilahin niyo ang lever para isara ang wormhole, utos ni Jericho. Habang nagmamasid, nadama ko ang bigat ng responsibilidad. Alam kong anumang pagkakamali ay maaaring magdulot ng hindi maisip na kapahamakan. Nagsimula ang eksperimento at nabuksan ang wormhole. Pumasok si Jericho, iniwan akong maghintay. Habang lumilipas ang oras, naghinala akong isang psikolohikal na eksperimento ang nangyayari. Ang mga makina ay nag-iingay ng mas malakas.
at ang mga ilaw ay kumikislap ng mas mabilis. Ang tensyon sa silid ay palala ng palala. Ngunit nang makita ko ang mga senyales ng paghihirap ng mga estudyante, lalo akong nag-alala. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at sakit. "Jericho, bilisan mo," sigaw ko, ngunit walang sagot. Sa huling segundo, handa na akong hilahin ang lever, ngunit biglang lumitaw si Jericho, nagmamakaawang maghintay pa. "Ma'am, konti na lang." Bigla sumabog ang ulo ng isang estudyante. Ang dugo at laman ay nagkalat sa buong silid. Kusang nagsara ang wormhole nang hindi ko pa nahihila ang lever. Ang eksena ay nag-iwan ng matinding takot at pagkabigla sa akin. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na mangyayari. Alam kong ang mga pangyayaring ito ay magbabago ng aking buhay magpakailanman. Grabe, hindi ko makakalimutan ang nangyari nung gabing iyon. Biglang nagbago ang anyo ni Jericho, parang naging halimaw siya. Ang mga mata niya nagningning ng pula at ang katawan niya nag-iba, malahalimaw talaga. "Jericho, ano ang nangyayari sa'yo?" Sigaw ko, pero sinagot niya lang ako ng isang malakas na halakhak na parang galing sa impyerno. Walang awa niyang pinatay ang isa pang estudyante. Agad kong pinalaya ang natitirang mga estudyante. "Bilisan niyo, kailangan nating makalabas dito." Sigaw ko sa kanila habang nagkakagulo na ang lahat. Sinubukan kong labanan ang halimaw. Sinaksak ko siya gamit ang isang matalim na bakal na nakuha ko sa gilid. Pero parang wala lang, hindi siya tinablan. Wala akong magawa kundi tumakas. Iniwan ko ang isang estudyante sa likod. Sobrang bigat sa loob ko, pero kailangan kong mabuhay. Paglabas ko ng gusali, siniguro kong nakasara lahat ng pinto. Agad kong kinontak ang seguridad. "Ipaalam niyo kay Gino, may nangyaring kapahamakan sa eksperimento," sabi ko sa kanila. Halos hindi na ako makahinga sa takot at pagod. Dumating ang response team at pagkatapos ng isang konfrontasyon, isang misteryosong lalaki ang lumapit sa akin. Hinalok niya ako ng 500,000 pesos, kapalit ng pagpirma ko sa isang kasunduan ng hindi pagbubunyag. Pumayag ako, pero nagpumilit akong makita ang pagwasak sa mga labi ng eksperimento. Alam ko hindi ko na kayang tanggapin ang isa pang trahedya. Pero kahit na pumirma ako sa kasunduan, hindi matahimik ang isipan ko. Lalo na nung makita ko si Jericho kamakailan. Parang sinasabi nito na hindi pa tapos ang banta. Sinubukan kong makontak si Gino para humingi ng tulong, pero wala. Hindi ko siya maabot. Ang takot ko lumalala sa bawat araw na lumilipas. Hindi pa tapos ito, bulong ko sa sarili ko. Bawat tunog, bawat kilos, nagdudulot ng kaba at takot sa akin. Parang may mas malaking panganib na nagbabadya. Alam ko ang pananahimik ko ay maaaring magdala ng mas malaking kapahamakan sa hinaharap. Pero paano ko haharapin ang banta na ito? Paano ko ililigtas ang aking sarili at ang iba? Habang nag-iisa ako sa aking silid, nararamdaman ko ang malamig na hangin at ang presensya ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Alam kong ang laban ko ay hindi pa tapos. Ang kwento ni Quincy ay nagpapaalala sa atin na ang mga lihim ay may kapangyarihang magdala ng kapahamakan. Maraming salamat sa pakikinig, mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, sana'y hindi kayo magising sa inyong mga bangungot. Paalam.